Ka-Express, isang mahalagang correction bago natin himayin ang kwento. Hindi na trade rumor ang paglipat ni Ja Morant sa Portland Trail Blazers. Kinumpirma ng NBA noong June 30, 2026 na nakuha ng Portland ang two-time All-Star kapalit ni na Jerami Grant and Chris Murray. Kaya ang tamang tanong ngayon ay hindi kung mangyayari ba ang trade, kundi kung paano babaguhin ng pagdating ni Morant ang roster plan ng Blazers at kung may realistic na puwang baroon para sa isang 7'3" developmental big man tulad ni Kai Sotto. Sa ngayon, walang official report, team statement, agent confirmation, workout invitation or kontrata na nag-uugnay kay Kai sa Portland. Analysis lamang ang Kai to Blazers angle. Malalim ang backcourt ng Portland dahil nandoon sina Morant, Damian Lillard, Drew Holiday, Scoot Henderson, and Shaedon Sharpe. Pero hindi nangangahulugang otomatikong bukas ang center position. May established big men din silang sina Donovan, Clingan, and Robert Williams III. Habang patuloy na dinedevelop ang 7'2" na si Young Hansen. May dahilan pa rin pag-usapan si Kai bilang low-risk development option. Sa 2025-26 B-League season, nag-average siya ng 13.1 points, 9.4 rebounds, 3 assists, and 0.9 block habang tumitira ng 52% sa field. Ayon kay Coach Tim Cone, nakatuon si Kai sa panibagong NBA pathway at may usapang ding posibleng NCAA route. Gayunman, hindi siya kasama sa Portland Summer League roster at wala pa rin siyang bagong club na opisyal na inanunsyo. Kaya hindi natin sasabihin, pasok na si Kai sa plano ng Blazers. Ang mas tumpak, maaaring pag-aralan ang kanyang size, passing, and rim presence bilang camp or developmental option. Pero kailangan muna niyang malampasan ang masikip na front-court competition at patunayang kaya niyang magdepensa sa bilis ng NBA. Unahin natin ang totoong sentro ng balita. Malaking pagbabago ang ginawa ng Portland, kunin si Ja Morant mula sa Memphis. Ayon sa official NBA report, ipinadala ng Blazers sina Jerami Grant and Chris Murray kapalit ng explosive point guard. Nag-average si Morant ng 19.5 points and 8.1 assists sa 20 games noong nakaraang season, habang ang career average niya ay 22.4 points. Ngunit malaking bahagi rin ang risk ang kanyang availability dahil 79 games lamang ang kanyang nalaro sa nakaraang 3 seasons dulot ng injury and suspensions. Ibig sabihin, hindi simpleng star acquisition ito. Isa itong high-risk, high-upside reset para sa Portland. Mabilis nang ipinakita ng Trailblazers sa social media na tanggap nila ang bagong mukha ng franchise. Sa official welcome post ng koponan, ginamit nila ang linyang jaw-dropping kasabay sa pagbati sa kanya sa Rip City. Kalaunan, iniulat na excited si Morant sa Portland at itinuturing niyang parang panibagong simula ang paglipat. Ang mensahe ay malinaw. Nais ng Blazers na ibalik ang kanyang explosiveness, confidence, and star impact habang binabago ng bagong head coach na si Mike Conley ang direction ng koponan. Pero kapag pinag-usapan ang Kai Sotto angle, kailangan nating maging maingat. Walang report mula NBA, Portland, reputable league insider or company Kai na nagsasabing interesado ang Blazers sa kanya. Hindi rin siya lumabas sa official 2026 Summer League roster ng Portland. Ang roster na iyon ay may 7'2" center na si Young Hansen kasama ang iba pang prospects na sinusuri ng organization. Sa senior roster naman, kinikilala ng NBA sina Donovan Clingan and Robert Williams III bilang pangunahing big man na bumabalik para sa 2026-27 season. Dito pumapasok ang malaking obstacle. Hindi center depth ang pinaka-obvious na kahinaan ng Portland. Si Clingan ay bahagi ng kanyang young core. Si Williams ay experienced defensive center kapag healthy. At si Young ay isa ng internal development project. May iba pang big body options din sa kanilang wider roster structure. Sa makatuwid, hindi sapat na sabihin lamang na 7'3" si Kai kaya kailangan siya ng Blazers. Sa NBA, kailangan may malinaw na specialty ang isang player na hindi madaling mapalitan. Ano naman ang maaaring i-alok ni Kai? Una, tunay ang kanyang size. Kalawa, hindi siya typical na stationary center dahil kaya niyang magpasa mula sa high post at makakita ng cutters. Ikatlo, naging productive siya sa Japan. Ayon sa Koshikaya Alphas, nag-average siya ng 13.1 points, 9.4 rebounds, 3 assists, 0.5 steals, and 0.9 blocks sa 2025-26 B-League season. Kasama ang 52% field goal shooting. Ang 3 assists per game para sa isang 7'3" center ang isa sa mas interesting na bahagi ng kanyang profile. May theoretical fit din yon kay Morant.
Ang isang athletic downhill guard ay nakikinabang sa big men na marunong mag-screen, mag-roll, sumalo ng lob at magbigay ng quick pass kapag nag-collapse ang depensa. Kapag si Kai ay makapagbibigay ng matitibay na screen, vertical target and offensive rebounding, maaari niyang tulungang lumikha ng mas madaling finishes para sa guards. Ngunit theoretical lamang ito. Kailangang mapatunayan sa NBA level workouts na kaya niyang sumabay sa pace, mag-switch, or mag-contain sa pick and roll at makabalik agad sa transition defense. Portland ay nakakuha na ng ball dominant start at hindi nila kailangan ng isa pang player na nangangailangan ng maraming touches. Mas kailangan nila ang role players na mabilis mag-decision, mahusay mag-screen at kayang protektahan ang depensa. Kung gusto natin gawing realistic ang posibilidad, ano ang kailangan mangyari para maging relevant si Kai sa Portland o sa ibang NBA team? Una, kailangan linawin ng kanyang kampo ang pathway. Ayon kay Tim Cone, inuuna ni Kai ang plano niyang muling habulin ng NBA at may usapang maaari siyang dumaan sa NCAA. May hiwalay ding report na isang mahalagang dokumento na lamang ang kailangan para sa posibleng college move. Ngunit hanggat walang school announcement at eligibility approval, hindi pa ito confirmed destination. Kung hindi matuloy ang NCAA route, maaari siyang maghanap ng training camp invitation, developmental arrangement, o bagong professional club na magbibigay sa kanya ng malaking role and NBA-style responsibilities. Ikalawa, kailangan niyang gawing simple at malinaw ang kanyang NBA identity. Hindi sapat ang skills for his size. Ang mas mabentang role ay defensive rim running center, matibay na screener, efficient finisher, rebounder, rim protector at mabilis na decision maker. Ang kanyang 52% shooting, 9.4 rebounds and 3 assists sa Japan ay magandang base, pero kailangang tumaas ang defensive consistency. Sa NBA, paulit-ulit siyang ilalagay sa pick and roll, papapalabasin sa perimeter at susubukang pagurin sa transition. Ikatlo, kailangang ipakita niyang kaya niyang manatiling healthy and productive sa compact role. Hindi siya kailangang maging primary scorer. Sa team na may Morant, Lillard, Denny Avdia, Sharp at iba pang creators, ang kailangan sa backup big ay screening, rebounding, paint defense, and low-maintenance offense. Sa ganitong sitwasyon, ang passing ni Kai ay bonus. Maaari siyang maging connector mula sa elbow, ngunit kailangang mabilis ang reads at limitado ang turnovers. Ikaapat, kailangan nating kilalanin ang roster math. Hindi basta magdagdag ang Blazers ng center dahil lamang may bagong point guard. Nasa unahan sina Klingan, Williams at Young. Kung mananatili silang lahat, mas mahirap ang direktang opening. Magiging mas makabuluhan lamang ang Kai sa discussion kung may injury, trade, waiver, expanded camp slot o pangangailangan ang Rip City Remix, ang official G-League affiliate ng Portland para sa karagdagang developmental size. Wala pang verified report na may ganoong move na nakalaan kay Kai. At ito ang express info kung saan bawat kwento inulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.